Ang napili nating area is dito sa Northern Negros National Park. We're going to do 2 types of herping, day herping at saka night herping. Kasama namin si Justin, isang biologist. Ano ba yung mga indicators dito when it comes to amphibians and herps? You know? Kasi Doc, yung herps, mostly yung amphibians, they are very good environmental indicators kasi for one, they breathe through their skin. So they're very sensitive to changes in the water parameters. Para sa researchers ng University of La Salle Bacolod, open laboratory ang Northern Negros Natural Park para pag-aralan ng zoology at botany dahil sa mataas na bilang ng mga halaman at hayop na matatagpuan dito na endemic. Ito yung first animal natin sa patag na kakaibang itsura niya. Ayon sa eksperto, hindi pala ito langgam kundi isang tiger beetle. Isa ang tiger beetle sa pinakamabilis na insekto sa buong mundo. Kaunting lakad lang. Ano yun? Parang slug ba yan? Ngayon lang ako nakakita ng green na linta. Pero hindi yung blood-sucking leech. Pero ito yung kumakain ng mga vegetation. So ngayon lang ako nakakita ng ganito, yung green. Green. Same shape or different? Different. Different talaga. So you'd say this is different from what you've seen. Mahalaga ang forest o land slug sa gubat dahil nagsisilbi silang pagkain ng mga mammals, ibon at maging mga insekto. Ayon sa record, may high endemism sa lugar o marami ang endemic na hayop dito. Malago ang mga puno at halaman sa kabundukang ito. Pero dahil sa tingkad ng kulay, mapapansin agad ang mga alimasag na ito. Look at this. Sobrang tingkad ng kulay niya. Lalo na pag nahalo sa green. Ganda. Ang galing niya, oh. Ang galing niya umakit ang puno. Isa itong uri ng common freshwater crab. Indikasyon daw ito na masagana ang ilog dahil dito sila nakakapagparami at kumakain. Pagsapit ng gabi, mas maraming hayop ang nagiging aktibo. So ngayong gabi, nag-iba kami ng location kasi nung una nandun kami sa high altitude. Ngayon dito sa lower foot of the mountain. I can hear them. All we have to do is find them. May pumasok sa pantalon ko. Nagulat ako, ang lamig. And it's slimy. Ano? Dorsalis. Dorsalis. Pumasok. You're welcoming us, ha? Little froggy. So, i-release na natin siya. Okay. I'm glad it's not any venomous snakes or insects na may poison, ano? Kapapasok pa lang natin dito sa forest. And meron na kagad tayong nakita. Kung tatalasan ang mga mata, kahit mga insekto, mapapansing aktibo rin. So, kakaalis ko lang dito sa frog pero may isa na naman tayong nakita. Isang walking stick and very active siya, no? Aakyat siya, oh. Ang galing, oh. Maakyat. Yan ang abilidad niya. Ayun yung umakyat. Effortless. Sa gitna ng herping namin, di ko inaasahang isang wildlife ang mangangailangan ng tulong. Mukhang gumalaw siya. And I think this is the best opportunity to try to examine this beautiful pit viper. Wow! Gorgeous!
Di mo yung brown niya, medyo reddish brown. Ganda. This would also give a opportunity for our biologists to take photos. Kaya sila tinawag na pit viper kasi meron sila mga butas sa gilid ng nguso nila na nakaka-sense ng heat. Pag nararamdaman nila yung heat sa kanila, isa-strike yon. Lalong-lalo na ang mga pagkain nito ay yung mga palaka. Kaya dito siya nakaabang sa mga stream ng tubig. May napansin akong kakaiba sa mata ng ahas. May diferensya yung mata niya. Yung right eye niya parang may bulge. O may problema sa mata, subukan kong tanggalin. Importante nating matulungan to kasi apektado yung pag-hunt niya pag meron siyang ganyan. So here, you can see na bulgy yung eye niya dito, no? Yung kabila, normal. We need to do this kasi parang half disabled itong viper na ito. Normally, when they shed, dapat yung talukap ng mata nila, or yung, we call it the spectacles, capsule, dapat sumasama yan. Pero pag na-retain, bumubukol lang ganyan, mukhang bulag sila. So here, we'll try to take it out by scraping off the spectacle. Let's see. Tubig lang yan. Oo, tubig. Lang. Kahawak na. Subukan natin. Yun, no? Okay na. O, paano naman? Pa-flash ng tubig. Kita na, no? So ayan ano, hindi ko nalilinisan yung mata niya kasi pag tinanggal mo yung clot dyan, it will start bleeding again. But now, you can see na ano na siya, na flat na yung eye niya kanina. Hindi pantay yung bulge niya, no? So time to let this beautiful guy back into its natural habitat. No need to put antibiotic, they will heal on their own, ha? Ngayon, mas makakita na siya. Kaya niya na mag-hunting on both eyes, ano? Good job, guys. Good job.